Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 10 AM edition. Pag-aproba ni PBBM na taasan ng subsistence allowance ng mga sundalo, pagkilala sa kanilang mahalagang papel sa pagtitiyak ng seguridad ng bansa, ayon sa AFP. Welcome development para sa Armed Forces of the Philippines ang pag-aproba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na taasan ng subsistence allowance ng mga sundalo sa 350 pesos mula sa dating 150 pesos. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, matagal nang tinalakay at naaprubahan ang aumento sa subsistence allowance, at sa katunayan ay nakapaloob na ito sa pambansang budget para sa taong kasalukuyan. Binigyang diin pa ni Padilla na ang kanilang patuloy na pagsusulong sa kapakanan ng mga sundalo, ay patunay lamang ng kanilang pangako na itaguyod ang well-being ng mga ito, lalo na aniya ang mga sundalong nasa frontline, gayon din ang pagkilala sa kanilang mahalagang papel upang tiyakin ang seguridad ng bansa. Dagdag pa ni Padilla, nananatiling prioridad ng AFP ang pagbibigay ng nararapat na suporta para sa kanilang mga tauhan dahil ang kanilang lakas at kahandaan, ay siyang kanilang ambag sa pambansang seguridad. Samantala, PNP, may tukoy ng persons of interest sa nagpapakalat ng disinformation sa usapin ng pag-aresto kay FPRRD. Dinudokumento ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group ang mga ipinapakalat na mga fake news sa social media. Ito'y may kaugnayan sa usapin ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na ngayon ay nasa International Criminal Court na para dinggin ang kasong crimes against humanity na isinampa laban sa kanya. Ayon kay Police Regional Office 3 Director at concurrent PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, tukoy na aniya nila ang mga nagpapakalat ng fake news at disinformation. Panawagan lang ng PNP sa publiko, huwag na sanang sakyan ang usapin lalo na sa pansariling interes dahil sa halip na kumalma ang publiko ay lalo pang pinalalala ang sitwasyon. Muling iginiit ni Fajardo na ang pagsisilbi ng warrant of arrest sa dating Pangulo, ay bahagi ng kanilang mandato at bilang pagtalima na rin sa kahilingan ng Interpol, na matagal na nilang katuwang sa pagpapatupad ng batas. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 10 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya, para sa 11 AM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.